Gandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin natin ang ika-34 na kabanata ng mga bilang at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Sa libro kahapon sa kabanata kahapon ay nabasa natin ang dapat na pagsuko ng mga Israelita sa kanilang mga Diyos-Diyosan upang makapasok sa lupang pangako. Ngayon naman, pagdating sa ika-34 na kabanata, ay mababasa natin kung ano ba ang dapat nilang gawin sa pangako ng Panginoon. Nabanggit dito ang hangganan ng kanilang matatanggap mula sa Panginoon. Isa pang makikita ay kung paano nga ba paghati-hatiin ang lupain na ipinagkaloob ng Panginoon para sa Israel. Ang pamagat natin para sa ngayong umaga ay ating tuluyang matatanggap ang pangako ng Panginoon, ang mana na mula sa Panginoon. Ang tanong ay kung buo at tuluyan nga ba nating matatanggap ang mana mula sa Panginoon. Maaaring sa henerasyon natin ay hindi natin ito matatanggap ng buo at matatanggap ng susunod na henerasyon ang kalahati nito. Maaaring ganito ang nangyari. Ngunit ang nais ng Panginoon ay matanggap natin ito. Sa ating henerasyon ay maaari pa rin natin itong matanggap ng buo. Unang talata, verse 1 to 15. May hangganan pagdating sa mga mana, ngunit ang ating pananampalataya ay dapat na sumunod. Mababasa natin dito na binigyan ng Diyos ang mga Israelita ng kanilang mana, ngunit siya ay naglagay pa rin ng hangganan. Hindi nais ng Diyos na magpalawig o magpalawak lamang ang kanyang mga tao ng kanilang lupain nang walang pahintulot niya. Dahil kung mangyayari ito ay magdudulot lamang ito ng mga giyera at maraming tao ang mamamatay. Ang hangganan sa pagitan ng mga bansa ay dapat na maging klaro. Kung lalagpas tayo sa linya ng mga hangganan na ito, ay hindi ito ikatutuwa ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na magpalawig lamang ng magpalawig ang kanyang mga tao. Ayaw ng Diyos ng gulo. Ayaw ng Panginoon ng kawalan ng hustisya at pagkakaroon ng operasyon. Napakahalagang magkaroon ng hangganan. Kung kaya naman may hangganan maging sa mga taga-Israel. Kailangan nating magkaroon ng focus o bigyang kahalagahan ng ating relasyon sa tao. Hindi dapat tayo nakikipaglaban para lamang sa ating mga teritoryo. Dahil ito'y magdudulot lamang ng kawalan ng hustisya at ng pang-aapi. Ang mga taga-Hong Kong ay maaaring may napakalakas na emosyon pagdating dito. Dahil madalas madami ang may nais magkaroon ng sariling ari-arian.
Naroon ang pagnanais na ang kanilang mga anak ay magkaroon ng kanya-kanyang ari-arian, kung kaya naman nais nilang magtrabaho ng magtrabaho. Isa sa madalas na kahilingan ng mga tao ng mga tao ay ang magkaroon ng sariling ari-arian pagkatapos makatapos sa universidad. Ito ang kalooban ng tao. Maganda ito, ngunit kung ang buong panahon mo ay gagamitin mo sa pagtatrabaho para lamang makamit ito, maaring hindi rin ito maging maganda. Mayroong hangganan pagdating sa ating mana. Hindi lamang dapat tayo nakapokus sa pagpapalawak o pagpapalawig ng ating mga ari-arian. Hindi ito ang kalooban ng Diyos. Ngunit kung ang mana natin ay mula sa Diyos, ang ating pananampalataya at kapasidad ay dapat na lumawak din at maging kapantay ng ibinibigay ng Diyos. Sa verse 3, sa timog ang ilang ng Zin na nakatapat ng Edom, ang dulo ng dagat ng Patay, ang daan paakyat sa Akrabing ang Zin hanggang sa timog ng Kadesh Barnea, ang Hasaradar at ang Azmon at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat. Sa nabanggit doon ang batis ng Ehipto bilang kanilang hangganan. Hindi dapat sila lalagpas sa Ehipto. Hindi dapat sila babalik sa Ehipto. At hindi rin dapat sila magpapalawig ng kanilang lupain papuntang Ehipto. Ito ang hangganan na inilagay ng Diyos. Sa verse 6, sa kanluran ang dagat Mediteraneo. Verse 8, sa ilagang bahagi ng dagat Mediteraneo, ang bundok ng Hor, ang Hamat, ang Zedat, at ang Zifron hanggang Hazar Enan. Sa verse 12, at ang Jordan hanggang sa dagat na Patay, ito ang mga hangganan ng inyong lupain. Ang lupang pangako ay nasa kanlurang bahagi ng Jordan. At ito na nga po ang kanilang mapa. It's in Chinese. Ito ay ang mapa ng imperyo ng Israel sa panahon ni Solomon. Sa panahon ni Solomon lamang natanggap ng Israel ang pangako ng Panginoon mula pa sa panahon ni Abraham. Sa itaas na bahagi ay ang Euphrates. Ito'y batis na nabanggit din sa pangako ng Panginoon sa kanyang pangako kay Abraham. Ang kanyang tinuturo ay ang batis ng Ehipto hanggang sa parte ng Hamat.
makikita natin na napakalaki ng lupaing ipinapangako ng Panginoon. At ilang daang taon pa ang lumipas bago tuluyang natanggap ng Israel ang lahat ng lupain na ipinapangako ng Panginoon. Mula sa batis ng Egypt hanggang sa parte ng Hamat, kung matatandaan po natin sa libro ng Samuel, nang nag-usap ang Panginoon sa pamamagitan ni Samuel, mula Dan hanggang Beersheba, nalaman ng mga tao na ang Panginoon ay nangungusap muli sa kanila. Ang kanilang tinuturo ay ang Beersheba at ang sunod ay ang Dan. Ngunit ang Euphrates na nasa taas ay ang siyang parte din ng pangako ng Panginoon. Ngunit kung mababasa natin dito sa chapter 34, nabanggit doon ang tungkol sa Hamat. Hindi nila makuha ang parteng iyon ng lupain. At sa dulong bahagi ay ang Dan at Beersheba. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng pangako ng Panginoon at kung ano nga ba ang nangyari o ang realidad. O kaya ang pagkakaiba ng pangako ng Panginoon kumpara sa pananampalataya na mayroon ng Israel. Nais ng Diyos na magbigay ng napakalaking lupain sa Israel, ngunit ang kanilang pananampalataya at pagtindig ay hindi sapat. Apat na raang taon na namalagi ang Israel sa Ehipto at 40 taon naman sa ilang. Ibig sabihin, sila ay nasa sitwasyong ito ng 470 taon. Sa Genesis, mababasa natin ang pangako ng Panginoon para kay Abraham, ngunit napangyari lamang ang kanyang mga pangako matapos ang kung ilang daang taon. Sa mapang ito makikita natin ang kabuuan ng pangakong lupain ng Panginoon para sa Israel mula pa sa panahon ni Abraham. Sa chapter na ating binabasa ay hindi pa natatanggap ng Israel ang kabuuan ng lupain na ipinapangako ng Panginoon. Ito'y nagpapakita lamang kung paano nga ba sumusunod ang tao sa Panginoon. Ako'y nagbibigay lamang ng halimbawa. Huwag po nating tanggapin ng personal. Halimbawa, ikaw ay tinawag ng Diyos bilang propeta para sa mga bansa. Kahit pa 2 bansa yan, bansa pa rin yan. Kahit pa 200 bansa man yan, mga bansa pa rin yan.
Sinabi ba ng Diyos na ikay magiging propeta lamang para sa dalawang bansa? Hindi rin. Dahil maaari ka namang humantong sa level na maging propeta para sa 200 bayan. Binigyan tayo ng Diyos ng pangitain at pangako bilang tinapay ng buhay. Tayo ay konektado sa Bread of Life Worldwide Mission. Si Timothy Chow ay isang worldwide evangelist na naging founder ng Bread of Life Worldwide Mission. At sa ngayon ay mayroon na po tayong 600 branch churches sa 40 mga bansa. Hindi 200 bayan, kundi 40 bansa. Nais ng Panginoon na bigyan tayo ng maraming lupain at magkaroon ng mas malaking teritoryo. Ngunit paano natin matatanggap ang mga bagay na ito na ipinapangako at inihanda ng Panginoon? Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na pananampalataya. Naroon ang pangako ng Panginoon, ngunit kailangan din nating tumugon sa Kanya. Maaaring magrason tayo na napakalaki ng mundo, paano ko yun gagawin? Ang kailangan lamang nating gawin ay ang sumunod. Sa tuwing tayo gagawa ng desisyon, napaka-importante na malaman muna natin kung ano nga ba ang ating pagkakatawag. Nung nakaraang buwan ay nagpunta ang ating mga Levite teachers sa Africa at kung matatandaan natin, si Richard ay nagpaikot-ikot sa mundo ng kung ilang oras para lamang makarating sa Hong Kong. At ngayon ay makikita natin ang pagtindig o ang koneksyon na mayroon tayo sa bayan ng Africa. At ngayon ay inihahanda din natin ang visa ng ilang mga pastor mula sa Africa upang makarating dito sa Hong Kong. Noong nakaraang linggo lamang, nalaman natin na mayroon tayong branch churches sa Uganda, Cameroon at Ghana. Ngayon ay mayroon na tayong ikalawang branch church sa Uganda. Purihin ang Panginoon. Dito makikita natin na parami ng parami, maging ang ating mga kapatid na Afrikano na dumadalo sa ating mga services. Sa ngayon ay hindi ko alam kung paano dahil hindi pa ako nakarating sa Africa. Ngunit patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon. Dahil ngayon ay mayroon na tayong branch churches sa Uganda at sa iba't ibang parte ng Africa, ay natuto na din akong kumonekta sa mga bayang ito. Nandun ang pagdedesisyon kung ako ba ay pupunta sa Uganda.
Ang pagpunta doon ay kailangan mong lumipad ng 20 oras. Kailangan ding magpalipat-lipat ng eroplano upang makarating sa Africa. Ito'y magandang desisyon, ngunit nangangailangan pa rin ito ng panahon upang mapangyari. Ngayon ay binibigyan na tayo ng Diyos ng pagkakataon na mapasok ang mga bayan na ito, kung kaya dapat din tayong kumilos upang matanggap ang pangako ng Panginoon. Nung nakaraang taon ay nakatanggap si Pastor Joshua ng tawag mula sa Africa, South America. Kailangan nating tanggapin ang pagkakatawag natin mula sa Panginoon sa tuwing tayo ay gagawa ng desisyon. Baka matulad tayo sa nangyari sa Israel na napakalaki ng pangako ng Panginoon, ngunit sila ay nagkaroon ng hangganan. Ang Panginoon ay naglalagay ng hangganan para sa atin, maging din sa ating mga ministry. Ito ay may kinalaman sa ating iglesia. Tulad ko, hindi ako basta-bastang pwedeng sumali na lang sa music ministry dahil ito ay parte na hindi ibinigay sa akin ng Panginoon at marami pang ibang bagay na hindi binigay sa akin ng Diyos. May mga pagkakataon na tinatawag ako ng kingdom artist na makibahagi sa kanilang drama, ngunit lagi akong nagsasabi ng hindi dahil hindi ko ito poder. Ito ay ilan sa mga bagay na hindi ibinigay sa akin ng Diyos. Ngunit maaari ding dahil lamang sa aking kapasidad kung kaya hindi ko ito kayang gawin. Ang Panginoon ay binibigyan tayo ng kanyang mana at mga pangako. Binibigyan niya tayo maging ng teritoryo pagdating sa ating mga ministry. Ngunit ang ating kapasidad ay dapat na makasunod. Makikita natin ang pagkakaiba na napakalaki ng pangako ng Panginoon para sa Israel. Ngunit ito ay nababawasan ng nababawasan at sa realidad ay nagiging mas maliit pa ito. Naway hindi ito mangyari sa atin. Kailangan nating palaguin ang ating pananampalataya. Ito ang sinasabi sa unang talata ng kabanatang ito. Naroon ang pangako ng Panginoon para sa 12 tribo. Ngunit mayroong 2.5 tribo ang hindi sumunod dahil sila nanatili lamang sa silangang bahagi ng Jordan. Kung kaya naman ang lupang pangako ay pinaghati-hati na lamang sa natirang mga lipi. May mga lipi na ayaw ng pinakamagandang pangako mula sa Panginoon. Kanila lamang tinanggap ang okay na, ang maganda. Pangalawang talata ay verse 16 hanggang 28. Dito makikita ang paghahati-hati ng lupa
Kailangan nating hati-hatiin ang lupa at sundin ang kalooban ng Diyos. Itinalagan ng Panginoon si Joshua at Eleazar upang hati-hatiin ang lupain ng lupang pangako. Bago pa man sila nakipaglaban ay nahati-hati na ang lupain. At dito ay pumili ang Panginoon ng mga leader. At ang mga leader na ito ay pumili din ng 10 pang leader. Sampung leader mula sa 9 na tribo, kasama na ang kalahating tribo ni Manase. Ngunit paano naman ang tribo na naiwan sa silangang bahagi ng Jordan? Sa perspektibo ng Panginoon ay wala na siyang pakialam pagdating sa mga tribo ngayon. Dahil binigyan na sila ng Panginoon ng oportunidad na matanggap ang kanyang lupang pangako, ngunit pinili nilang manatili lamang sa silangang bahagi ng Jordan. Akala ni Reuben ay naging matalino siya sa kanyang pagdedesisyon na maiwan sa silangang bahagi ng Jordan dahil nakita niyang napakalago ng lupain doon. Ngunit kung tutuusin, ito ang pinakapangit o hindi magandang parte ng teritoryo. Dito natin makikita kung gaano kaimportante ang sumunod sa kalooban ng Diyos at sumunod sa paraan ng pag-aayos ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, napaka-importante na hayaan natin ang kalooban ng Diyos ang siyang maghari at hayaan nating tulungan din tayo ng ating mga otoridad. Kailangan natin ng protection mula sa Diyos at mula sa otoridad na ipinagkaloob niya para sa atin. May ilang mga bahagi na kailangan nating tingnan dito. Mababasa natin o mapapansin natin ang pagkakasunod-sunod pagdating sa mga pangalan. Unang nabanggit ay si Judah, Simeon, Benjamin, ang pagkakasunod-sunod na ito ay ibang-iba sa tala na nabasa natin nang sila'y nagbibilang pa lang ng mga tao at maging ng mga lupa. Maliban kay Caleb, ang lahat ng mga pangalan dito ay nag-iba. Matapos ang 40 taon, ang pangalan ni Caleb ay narito pa rin sa listahan. Dito, si Caleb ay hindi kailangang bumunot. Hindi niya kailangang makisali sa palabunutan di tulad ng iba pang mga lipi. Ang pabor na natanggap ni Caleb noong siya ay 45 taong gulang pa lamang ay nagbunga na ngayong siya ay 80 taon na. Isa pang makikita natin dito ay kung bakit
ang Israel ay natanggap lamang ng hangganan hanggang Samat. Ito ay bunga ng nangyari sa pag-eespiya ng ilang mga Israelita sa Kanaan. Sila ay pumunta sa Hamat at saka bumalik, kung kaya naman ang hangganan din ay hanggang doon lang din. Hanggang doon lamang ang teritoryo na maaari nilang maabot. Ang mga leader na nabanggit dito ay pinili ng Panginoon. At sila din ay siyang pinagkakatiwalaan ng mas madaming tao. Matapos paghati-hatiin ang lupain, ay kailangan din nilang paghati-hatian ang lupain ng ayon sa kanilang mga lipi, kung kaya naman nagkaroon sila ng mga pinuno na nabanggit sa verses 19 to 28. Hindi sila dapat na maghahati-hati ng ayon lamang sa kanilang kalooban, ngunit dapat nilang sundin ang ayos na mula sa Panginoon. Kailangan nilang hati-hatiin ang lupain, ngunit kailangan nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Kung gagawin nila ito ng ayon lamang sa kanilang kalooban, maging ang pagtatawag ng mga pinuno ay magiging mahirap din. Maaaring may mga ilan na nais na gumawa ng trabahong iyon para sa kanilang mga tribo o lipi. Ngunit maaaring may ilang mga tao na magrereklamo na huwag silang piliin at ito'y magdudulot lamang ng gulo. Bago pa man nahati-hati ang lupa ay maaaring magkaroon na ng iba't ibang mitya ng gulo o kaya ay sakit at pasakit. Kung kaya naman napaka-importante pa rin na sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at sundin kung ano ang nais niya. Dapat tayong tulungan ng Diyos. Matapos ang 40 taon ng paglalakbay, maaaring pagod na pagod na ang mga Israelita. Ang naunang henerasyon ay namayapa na. At ang bagong henerasyon ay hindi na dapat na magpaikot-ikot sa ilang, ngunit kailangan lumago ang kanilang pananampalataya dahil kung hindi ay mawawalan lamang din ng saysay ang kanilang paglalakbay papunta sa lupang pangako. Kailangan nilang paalisin ang mga nakaretira doon upang hindi sila maging problema kung sila'y mamamalagi na sa Kanaan. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng mana at ng kanyang mga pangako. Ngunit sa ating buhay, napaka-importante na bigyan din natin ng kahalagahan na palaguin ang ating pananampalataya. Nakita natin sa buhay ng mga Israelita kung paanong ang pangako ng Panginoon mula pa sa panahon ni Abraham ay napangyari lamang matapos ang kung ilang daang taon.
Umabot ng 1,000 taon bago tuluyang napangyari ang pangako ng Panginoon para sa Israel. Ganon din pagdating sa atin, may mga pangako ang Diyos na maaring hindi pa natin nakikita, ngunit paniguradong mapapangyari ito sa kanyang tamang panahon. Naway tulungan tayo ng Diyos. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng magandang lupain.
At ngayong tayo ay nasa main hall ay pagpasalamat natin ang pagkakatanggap natin ng lugar na ito. September 9, 2017 ay binigyan tayo ng Diyos ng napakagandang lugar. At 17 taon na mula nang nakalipat din tayo or mula nang lumipat tayo dito sa Chunwan. Ating ipagpasalamat ang lugar na ito. Kung titignan po ninyo ang bubungan natin ay makikita mo dyan ang 611 na bituin. Tayo ay tumawid mula Victoria Harbor ng may pananampalataya upang makalipat dito sa Chunwan. September 9, 2007. Gamit ang 3 ferry boats ay tumawid tayo papunta sa lugar na ito. Walang mga upuan at ang lahat ay pumunta dito upang lumuhod. At sinabi ni Pastor Joshua, Panginoon, nandito kami at ang presensya ng Panginoon ay namalagi sa lugar na ito. Ito ang lupa at ang lugar na inihanda ng Panginoon para sa atin. Ito ang pangako ng Diyos. Maaaring marami sa atin ay wala pa dito noong lumipat ang ating iglesia, ngunit ngayon ay nandito kayo upang katagpuin ng Diyos. Maaaring naranasan ninyo kung paanong napagaling ang inyong mga pamilya, kung paanong naisaayos ang relasyon sa inyong mga pamilya. Gamitin natin ang oras na ito upang purihin at pasalamatan ang Panginoon. Panginoon, pinapasalamatan kita at pinapupurihan. Dumating sa pagkakataon na walang-wala kami, ngunit kami ay dinala mo dito sa 611. Nakita ko kung paano ka naging totoo bilang Diyos. Ikaw, tinulungan mo kaming magkaroon ng mas maayos na buhay at binigyan mo rin kami ng lupa at ng lugar na ito. Noong 2009, ay nagkaroon ng financial tsunami sa Hong Kong at ako ay natanggal sa trabaho. Nandun ang pagtatanong ko kung bakit ako natanggal. Ngunit sa pagkakataon ding iyon ay tinawag mo ko dito sa 611 upang makinig sa morning devotion. Tuwing umaga ay lumalapit ako sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-aalaga sa akin. Maraming salamat sa iyong pagtatanim sa akin sa lugar na ito. Naging mayabang ako, ngunit tinulungan mo akong dumulog sa iyo at sumunod sa iyo. At dinala sa lugar na ito, dinala sa komunidad na ito. Binago mo ang aking buhay. Ako ay nakadalo sa mga cell group, sa Bible school, at ngayon ako ay isa ng Levita na naglilingkod sa iyo. Ito ay dahil sa iyong habag at biyaya. Panginoon, sa lugar na ito nakikita namin ang iyong presensya. Pinagpapasalamat ka namin at pinapupurihan. Marami kami nakitang mga milagro na nangyari sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, ito ay iyong templo.
Sa lugar na ito, kami ay nakakalapit sa iyo. Ito ay isang napakagandang mana mula sa iyo. Naway patuloy naming matanggap ang iyong mga pangako sa lugar na ito. Aming pinapanalangin ang Wealthy Garden, ang East Asia, at maging ang Chung Chau Island. Maging ang mga branch churches dito sa Hong Kong. Alam naming natanggap na namin ang iyong pangako para sa amin. Sa chapter 34, verse 2, ang mga tagibilid para sa bansang Israel, pagpasok ninyo sa Kanaan ang lupaing ibinibigay ko sa inyo, ang mga hangganan ng inyong nasasakupan ay ang mga ito. Sa pagkakataong ito ay maaari po tayong magbulay-bulay at maaaring may mga nais tayong matanggap mula sa Diyos o kaya ay may mga natanggap na tayong pangako mula sa Diyos. Kung hindi pa po natin natatanggap ang pangako ng Panginoon mula sa Diyos, maaari po natin itong ipanalangin. Sa ating kalagitnaan ay may mga kasal na, may mga anak, may maayos na trabaho, at may ilan na naging levita. O kaya maaaring ito ay mga pangako na nais po ninyong matanggap, maaari po natin itong ipanalangin. Panginoon, ako ay walang sariling anak, ngunit binigyan mo ko ng mga espiritual na anak. Kung ano man ang
ating mga natanggap na mga pangako mula sa Panginoon, naway matanggap na atin ito ng may pananampalataya. Maaring hindi pa natin ito nakikita sa pisikal, ngunit naway buksan ng Panginoon ang ating mga espiritual na mata at tanggapin ito. Naroon ang pangako ng Diyos na si Pastor Joshua ay magiging pastor para sa 400,000 na katao. Sa ngayon ay hindi pa natin ito natatanggap, ngunit ating ipanalangin na matanggap ito sa espiritual o makita ito sa ating espiritual na mata. Ating ipanalangin maging ang pagtatayo ng ating mga paaralan, naway magkaroon tayo ng mas malakas na pananampalataya. Panginoon, buksan mo ang aming mga mata at palaguin palalo ang aming mga pananampalataya upang maabot maging ang iyong mga pangako para sa amin. Amin pong iniimbatahan ang Tree of Life representative na pumunta sa harap, maging din ang ating mga church building co-workers or general workers. Sila ang ating mga kapatid o mga lingkod na magtatrabaho para sa ating Tree of Life School. Sa pamamagitan ng pananampalataya, alam po nating natanggap na natin ito. Madami po tayong mga lugar na pinagdadausan ng ating mga services. Wealthy Garden, East Asia at iba't iba pang mga lugar. Ngunit mayroon lamang tayong mga ilang katao na nagtatrabaho para sa mga ito upang alagaan at masigurado ang kaayusan ng mga lugar na ito. Ating ipanalangin ang ating mga church building workers. At ngayon, kung mapapansin po natin ay mayroon na tayong panibagong logo sa entrance. At makikita natin na napakaganda nito tuwing gabi. Ang ating signage ay napakaganda. Matapos ang 17 taon ay mayroon na po tayong bagong signage. Ang bawat proyekto ay napakahirap at hindi madaling gawin. Ngunit makita natin ang pagbabago at kagandahan ng mga ito. Ngayon ay atin ding ipapanalangin ang ating primary school. Itaas natin ang ating mga kamay at ipanalangin ang ating primary school at ang general work or maintenance building workers.
Araw-araw ay binibigay nila ang kanilang sarili sa iyo at tinutulungan ang iyong iglesia upang maging maayos. Ang iyong simbahan ay napakaganda, ang iyong iglesia ay napakaganda. At dahil sa tulong ng mga kamanggagawang ito ay nagkakaroon kami ng komportableng lugar na bilang pagdarausan ng mga services. Amin ding ipinapanalangin ang ating Tree of Life School na magkaroon din sila ng sariling lugar at panalangin natin na magkaroon na ng bagong balita o magandang balita sa mga susunod na araw. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagmamaliw. Naway palaguin palalo ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Panginoon, ikaw ay Diyos na napakabuti. Nakikita mo kami, Panginoon, at kilalang kilala mo kami. Nakita namin ang iyong puso, nakita namin ang iyong perspektibo, nakita namin ang iyong kalooban at plano sa aming pagtingin dito ng may pananampalataya. Naway matanggap namin ang iyong mga pangako. Ngayon, gamit ang pananampalataya ay tinatanggap namin ang mga ito. Naway magkaroon tayo ng pananampalataya. Naway makita natin ang pangako ng Diyos gamit ang ating mga espiritual na mata at tanggapin ito ng may buong pananampalataya. Buong tapang nating itong tanggapin. Tayo'y lumaban para sa Diyos at nang matanggap natin ang kanyang pangako. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapalang bawat isa. Naway magtagal ang ating mga pananampalataya at ang perspektibo natin ay maging mas malawak pa. Uri ng pananampalataya na makakarating hanggang sa ating mga susunod na henerasyon. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa ating henerasyon ngayon, kundi maging din para sa mga susunod pang henerasyon sa atin. Naway lahat tayo magkaroon ng malawak na isip, magkaroon ng lakas ng loob, sapat na estratehiya, magkaroon ng pagpapakumbaba, at magkaroon ng pusong handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa tulong ng Panginoon ay tutulungan niya tayong matanggap ang kanyang magandang pangako. Naway matanggap natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.